Praise, check praise. Sa mga nasa online, comment lang po kung oras na mahina ang sound. Let's pray. Salamat po, Diyos, sa oras na ito na ibinigay mo po sa amin upang mag-aral, magpuri kami, O God, at mag-aral ng iyong salita. Ang salita mo ang aming gabay. Ang salita mo ang pagmumulan ng aming biyaya at pagpapala. Ang salita mo ang aming kalakasan, O Lord God. Kaya nga po, Lord, lumalim kami sa iyong salita, tumibay sa pananampalataya, lakaran ng katotohanan, Panginoon. Salamat po. Thank you for your anointing, O Lord. I-bless mo ang bawat isang makikinig, pati yung mga nasa online sa iba't ibang lugar, Luzon, Visayas, Mindanao, and even yung mga nasa abroad, Lord. Salamat po, and we are expectant that something great ang gagawin mo ngayong araw na ito. In Jesus' name. Amen and amen and amen. Come on, malakas na palakpak sa Diyos na buhay. Praise God. Okay, take your seats. Praise the Lord. May magpapatotoo. Praise God. May magpapatotoo. Hallelujah. Praise God. At yung patotoong ito ay, praise God, direct from abroad. Yan. Ito ay katunayan na talagang ang salita ng Diyos, pag pinanghawakan mo, pinaniwalaan mo, ipinamuhay mo, hindi po pwede na walang mangyayari sa buhay mo. Kaya nga po, ang salita ng Diyos, ito po hindi suggestion. Yan. Yung ang salita, mamaya na pala yan. Mamaya na yung time. Yan. Ang salita ng Diyos ay hindi po ito suggestion na meron kayong option. Mamaya na. Na mayroon kang option. Kundi ito po ay command na dapat mong sundin. Pag ginawa natin siyang Panginoon, sundin mo siya. Praise the Lord. Amen po ba? Praise God. At ito po ay katibayan na kung saan, hallelujah, anong tawag nito? Pag oras na sumunod ka, hindi ka lugi. Lagi kong sinasabi yan eh. Hindi ka lugi. Bless na bless nga ako kanina sa kanta ni Jester at marami pang susunod dyan. At iba doon ay bibigyan din kayo ng kanta. Praise the Lord. Bibigyan pa kayo ng mga kanta. Praise the Lord. Hallelujah. Naniniwala ba kayo doon? Yeah. Kaya ito yung patotoo. Yan. Ready na ba kayo? Are you excited? Tingnan mo nga yung katabi mo kung excited. Yan. O farsighted. Si Donnie, farsighted yan. Nalaman ko, yan. Ito po, babasahin ko. Basa lang po. Praise God. At hallelujah. Later on, by God's time, hallelujah, pwede na silang lumantad. Yan. Praise the Lord. Pero, background. Lagyan mo ng background music. Sige, paano? Huwag naman yung ang kanta ni Mika. Ayan na. Pero napakagandang patotoo. Glory to God. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Ito ay talagang buhay ang Diyos natin. Amen? At titingnan mo, kung ikaw talaga mag-aayos ng buhay, kasunod ka rito. Kasi ito po talaga yung panahon ng meron tayong makakaranas ng mga napakagandang mga patotoo. Sinimulan na ng Diyos. Hindi ako nakatingin ngayon sa bilang, kundi kasi ang beat batayan ngayon dito. Kaya nga lumabas uli ngayon sa kanta ngayon, yung katapatan eh. Yan talaga ang hahanapin. Andito tayo sa level ng pinag-uusapan natin about being responsible. Maraming himala dito at pagpapalang lalabas dito sa mga totoong naging responsable. Amen? Ready na ba kayo? Ayan. Babasahin ko lang po ito ha. Magandang hapon po. Exclamatory point. This year, palaging binabanggit sa atin sa church, yung tungkol sa promotion and increase na nakaabang sa atin, basta manatili tayong tapat kay Lord. Pasok yung kanta. Yeah? Praise God. Andiyan naman, sumagot naman kayo. Ano ba naman kayo? Hindi ko na nga lang tatapusin, bala kayo. Today, gusto ko pong i-glorify si Lord dahil natanggap ko yung increase at promotion sa trabaho. All glory to God! Exclamatory point. During our annual appraisal, I received the good news from my bosses that I was, boss. Hindi boys yan bosses, kaya nga bosses, that I was promoted. Dahil dito, may salary increase akong natanggap. Period. Pero, di doon natatapos si Lord. Period. Ayan, kompleto Sinabi rin sa akin na sa buong company,
4 na tao lang yung may high na performance rating nung 2023, kama. At isa ako doon, period. Dahil dito, kama, meron another salary increase pa ulit. Exclamatory point. Ilan na yung salary increase? Praise the Lord. May another salary increase ulit. Exclamatory point. But wait, kama, there's more. Exclamatory point. Bukod sa dalawang magkapatong na salary increase, meron din daw additional pang bonus. Exclamatory point. Pang ilan na? Praise God. Sobrang perfect talaga ang timing ni Lord. Kasi meron kaming pinaghahandaan na napakalaking gastusin ngayong taon. At lagi kaming nagpipray at humihingi kay Lord ng provision. Kasi kung kami lang na mag-asawa, hindi namin talaga kakayanin. Pero dahil sa bonus na natanggap ko, mako-cover na almost 20% nung gastusin namin. Exclamatory point. At dahil sa salary increase, mas makakaipon din kami para mabuo yung kailangan naming amount. Praise God talaga. Sa Lord, lahat ng papuri at lahat ng credit. Dahil alam kong hindi magiging posible lahat ng ito kung hindi dahil sa grace at blessing niya. I know that my work has been recognized by our company because God is the one who is blessing the works of my hands. Dahil dito, naalala ko yung buhay ni Joseph na nabasa namin sa Bible reading. Kaya mga kapatid, huwag babaliwalain yung Bible reading araw-araw. Praise God. Ito rin yung nagpadala sa akin na kung saan yung video ni Tony Gonzaga na itinuro sa kanya ng mga magulang. Kung hindi nyo pa nababasa, ng kanyang mga magulang, na tinuruan talaga at persahan talaga, magbasa ng isang chapter, isang araw. Ipinasa niya sa akin itong video ito at sabi ko, connect tayo dyan. Andyan tayo ngayon. Opo, sabi niya. Si Tony Gonzaga ay nakabasa na ng Bible 3 times, from Genesis to Revelation, sa 3 version. NIV, NLT yung isa, praise the Lord. At saka, hindi ko alam yung anong isang version pa. Praise God. Kaya antindi. Kaya nakatanggap siya. Dahil dito, naalala ko yung buhay ni Joseph na nabasa namin sa Bible reading. Nakatanggap din si Joseph ng malaking promotion sa Genesis 41:41. So, pero said to Joseph, I hereby put you in charge of the whole land of Egypt. Matindi yun, di ba? Nabasa nyo na ba yun? Pag nagbabasa kayo doon sa 1, di ba? Pinagkatiwala siya, ginawa siyang governor of Egypt. At saka sabi naman, pero alam nyo ba, it took 13 years for Joseph to receive his promotion. Genesis 41:46 says, Joseph was 30 years old when he received his promotion as Pharaoh's second in command. Sabi naman sa Genesis 37:2, he was only 17 years old nung binenta siya ng mga kapatid niya. Kaya 13 years. Between Genesis 37 and Genesis 41, napakarami niyang naging pangit na karanasan. May mga pangit bang karanasan ang bawat isa rito? Mukhang wala yata eh. May mga dinaanan ba kayong mga problema? Sakit sa ulo? Praise God. Napakarami niyang naging pangit na karanasan. Binenta siya ng mga kapatid niya. Nasubukan mo na bang ibenta ng kapatid mo? Hindi pa. Nasubukan mo? Jenny, ibenta ka ng kapatid mo? Bakit kaya hindi ka binibenta ng kapatid mo? Kasi hindi siya sigurado kung may value ka. Hindi, joke lang. Sabi niya, binenta siya ng mga kapatid niya, tapos dinala siya sa Egypt. Tapos he was accused of committing a crime he didn't do. Tapos nakulong siya. Pero sa kabila ng lahat ng to, nanatili siyang tapat sa Lord. Ayun na naman yung kanta. Kaya naman, when the perfect time finally came, he was promoted by God. At hindi lang basta promotion, dahil sabi sa Bible, hanggat walang pahintulot ni Joseph, walang sino man sa Egypt na makakagawa ng anuman. Ganon katindi yung promotion na natanggap niya. Joseph went from being a prisoner to being powerful. From prison to palace. Hindi nakasama yon. Ako na may dagtong nun. Kaya mga kapatid, I encourage you
Manatili lang po tayong tapat sa Panginoon at walang sumagot. And have faith that God hears our prayers. Talagang makakatanggap tayo ng promotion at increase na higit pa sa inaasahan natin. All glory to the living God. Praise God. Amen? At sabay-sabi, good evening po, Apostle. Ito po yung testimony ko. Thank you po. At least binasa ko lahat. Praise God. Palakpakan mo nga natin si Lord. Come on. Mas malakas na palakpak sa Diyos na buhay. Hallelujah. Mga kapatid, kaya ngayon ako po ay nakatingin ngayon kasi nireset talaga eh. Sinimulan talaga, inireset ang church na ito for God's glory. For better and for greatest. Hallelujah. Kasi talagang uusad po tayo rito. No matter what, walang makakapigil sa pag-usad at pagpapalang gagawin ng Diyos sa iglesyang ito. Inahanap lang niya ay maging responsable at maging tapat sa Panginoon. Praise the Lord. Walang sumagot Praise God. Kasi ang responsible na tao, tapat yan. Committed yan. Praise God. Nagsasabi ng katotohanan yan. Amen po ba? Praise God. Kaya sabi ko nga sa kanya, praise God, sige, salamat, sabi ko. At mula ngayon, tatawagin ko kayong mga anak, kakong ganon. Sabi ko, praise the Lord. Kasi para kung na kayong mga anak, at tatawagin ko kayong anak, at dadaloy din yan, lalo ang biyaya at pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Praise God. Katulad din naman nandito. Amen ba? Kaya, huwag mo intindihin yung wala rito. Huwag kang mainggit kung nakita mo na nagsiswimming sila. Praise the Lord. Hallelujah. Mas mapalad ka sa kadahilan ng praise God. Alam nyo, ang mga relihiyoso, pag ganitong Easter Sunday, marami ang laman ng simbahan. Pero yung mga mananampalataya, konti ang laman ng simbahan. Kung sino yung sabi totoo, pagkatapos yung talo ka ng relihiyoso. Kaya nga, you need to level up. Hindi po pwede. Ang totoong ligtas, ang totoong convert, nagpapatuloy. Ang totoong nagpapatuloy, lumalago. Ang totoong lumalago, namumunga. Ang totoong namumunga ay mapagpakumbaba. Amen ba? At ang totoong mapagpakumbaba, masunurin. Praise God. Bahala na kayo kung paano nyo tandaan yon. Pero nagsusumila lahat yan talaga saan? Sa totoong conversion, ang totoong mananampalataya. Amen ba? Kaya ngayon, sisimulan natin to kasi praise God. Sabi ko nga, ito yung time na kung saan makakaranas tayo. Noon, naranasan dito yung iba siguro, ewan ko kung inabot pa, na kung saan yung alam niyo yung aking series na Blessing of Response, na matitinding mga nangyayari talaga noon sa church, yung mga bagay na it seems impossible pero nagiging posible. Ang daming mga magagandang patotoo talaga doon. Hallelujah. He will do it again. Palakpakan mo nga ang Diyos na buhay. Praise the Lord. With a shout, hallelujah! Kaya nga, do it again. Praise God. Hallelujah. Kaya ako nagchat-chat ngayon, kasama na sa chinat ko si Roger. O baka bukas, nasa Baguio ka, hindi ka a-attend, at sasabihin mo, pagod ka, or what, nandito. Sabi, hindi po, a-attend po ako. Oh, praise God. Very good. Nilove it ko. Yan. Praise the Lord. Kasi katotohanan ng tahanap talaga ng Panginoon dyan. Praise God. Kanta na yan ng papuri noon pa. Katotohanan ang nais ko sa puso ni numan at kabanalan, yan ang hanap ng Diyos. Amen po ba? Ang responsable, makatotohanan. Ready ka na ba? Praise God. Baka mahulog eh. Ilagay mo na rin sa Baka mahulog. Masakit sa bulsang magpagawa niyan. Praise the Lord. Glory to God. Okay. Ready na kayo? Pati yung mga nasa online, mag-try, i-type nyo sa chat box na ready na ako. Yan, ready na ako. May nagtatype ba? Kasi kung may nagtatype, totoong nakatutok yun. Pag wala, baka magbukas lang, pero hindi naman talaga nakinig, hindi nanood. Praise God. Pwedeng ganun eh. Kaya mahirap. Kung sa nasa face-to-face nga eh, andyan pero hindi nakikinig eh. Pwedeng mangyari yun? Oo. Eh di lalo na sa online, di ba? Praise God. Hallelujah. Okay, ang ating pag-uusapan ay anim. Sabi ko nung nakaraan, 4 na klase ng tao. Ngayon di, nadagdagan.
Sabi niyo, bakit? Eh, sumipot si Roger eh. Hindi. Praise God. So, sumipot si Roger. Tapos, andyan din si Donnie. O, di ba? Praise the Lord. Tapos, nakasalamin pa. Napansin niyo, nakasalamin pa. O, di ba? Praise the Lord. Glory to God. 6 na klase ng tao. Yan. Lalabas yan. Ilalabas yan ni Mika. Yan. Ayun, lumabas na. 6 na klase ng tao. Ilan? 6. Praise the Lord. Magsimula tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Praise God. Ang mga gagamitin ko po na version ngayon, lahat Tagalog. Para mas maliwanag at naintindihan nating lahat. Hello, amen? Although na mayroong mga gaganda sa English, sa totoo lang. Pero gusto ko sa ngayon, lahat, gagamitin ko lahat Tagalog. Praise God. Hello, amen. Okay, basin niyo yan. Roma 12:1. Kaya nga, mga kapatid, kanino to patungkol? Kasama ka ba dyan? Ang sabi rito, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa makasaganang habag ng Diyos sa atin, kasama ka ba dyan? Huwag kang mahiya na ilakas. Kasama ka ba dyan? Ako'y nakikiusap. Naku, ginamit ni Paul, ito yung ako'y nakikiusap. Sa English yan, I urge you. Ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Kasama ka ba dyan? Tanong, inialay mo na ba? Hindi lahat sumagot. Hindi lahat sumagot. Oh, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ginawa mo na ba yan? Lalo nang humina. Praise God. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Sabi niya, yan yung karapat-dapat. Sinabi niya yun, ang mga dahilan. Oh, itong dapat nating magawa. Na ano, ialay ang ating sarili bilang isang handog na buhay. Banal at kalugod-lugod sa Diyos. Bakit? Sabi, ito ang karapat-dapat na pagsamba niyo sa Diyos. Verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Ito ang kabilin-bilinan ni Pablo. Sinabi niya sa mga taga-Roma, nasabi niya, huwag kayong umayon sa takbo ng sanlibutang ito, ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Bilang mananampalataya pala, ang target natin, ang goal natin ay ano? Hallelujah. Maganap at mangyari ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. At paano mangyari ito? Paano mangyayari ito? Mag-iba kayo na sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Hindi mo maunawaan palang kalooban ng Diyos pag hindi ka magbabago ng isip. Hello, amen? Praise God. Kaya ang pag-iisip talaga, maiayos yan talaga eh. Praise the Lord. Amen po ba? Manda, fasten your seatbelt ha. Ang tamaan. Praise God. Ang tamaan, huwag magtampo. Santiago 4:3. At humingi man kayo, sabi niya, tingnan mo, pag hindi nagkaroon ng pagbabago, genuine repentance, sabi niya, humingi man kayo, wala rin kayo natatanggap. Bakit? Dahil hindi tama ang inyong layunin. Kaya, hindi lahat po ng panalangin natin sinasagot ng Diyos. Wala yatang nakikinig ha. Bakit? Sabi niya, wala rin kayo natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Pag mali ang purpose mo, layunin mo, adhikain mo, hindi niya ibibigay. Humihingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. Naku po, sakit niya na. Alam niyo yung kalayawan? Layaw sa buhay. Ha? Hindi kalawayan na. Layaw. Hindi mo alam ang layaw, Jenny? Lakay sa layaw. Jeprox. Layaw is, ano ba? Luho. Pwede rin, pero hindi talaga yun ang exact eh. Basta layaw. Pwede, it can be luho nga. Pero may mas maganda pa siguro sa mga ano dyan. Ha? Kaya sabi niyo, humihingi kayo upang mapagbigyan ng inyong layaw. Verse 4. Anong sabi niya, verse 4? Kayo nga magbasa yung with exclamatory point. Sigawan nyo. Lakas. 1, 2, 3, go. Hindi saksi, kundi taksil. Pambiran, tindi niya na, no?
Ang sabi ba naman, mga taksil. Hindi ba ninyo alam na kapag nakipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Nako. Ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Tanong, sino rito ang gustong kaaway ang Diyos? Meron ba? Huwag mong subukin ng Diyos. Naalala niyo ba yon? Saan ba yon? Ano bang bansa? Tarsis ba yun? Ano bang bansa yun? Nabalitaan niyo ba yon? Yung isang pinuno legislator ba o presidente? Legislator, I think, ng ano ba yung napangasawa ni Rupa ng bansa? Turkish yata, I think Turkish. Turkish siya, I think. Legislator, I think. Kung hindi ako nagkakamali. Pag mali ako, hindi siya legislator. Pero ano siya, government official na binanatan ang Diyos ng Israel at parang hinamon. Habang nagsasalita siya, bumagsak. Dinala sa ospital, namatay. Sino nakabalita nun? Nabalitaan niyo ba yung nangyari kay Alden? Wala na siya sa Itbulaga. Baka mamaya madimanda ako niyang, hindi yung wala na sa Itbulaga, sabi ko kay Alden. Hindi siya sumunod sa Itbulaga kasi nga, kailangan magpaliwanag dito, napapanood ako Kasi nga, exclusive siya sa Channel 7, of course, maintindihan natin yon. Praise God. Hallelujah. Mas magandang paliwanag muna yan. Mamaya, meron pa naman yung mga pastor na, di ba, yung pinuputol-putol, kawawa naman yung pastorang yun talaga. Praise God. Nabalitaan niyo yan, yung nangyari? Hindi rin? Pambihira, naging viral yun, At hindi, Hinamon niya ang Diyos ng Israel. Pagkatapos gano'n, bumagsak siya. Habang nagsasalita siya, bumagsak siya. Tapos dinala sa ospital, patay. Alam niyo naman siguro ang kwento nung Titanic. 100% yan. Alam niyo yung kwento nun, di ba? Na kung saan napakalaki, napakatibay daw nun, na maging ang Diyos ay hindi kayang sirain nun. Ano nangyari sa Titanic? Kung hindi ka naniniwala, subukan mo. Sige, subukan mo rin na hamunin ng Diyos. Sige, kung hindi ka naniniwala. Mahira yan. Subukan mo lang kung hindi ka naniniwala. Kasi yung iba hindi naniniwalang may Diyos. Pero ang nangyayari? Kaya magkaroon ng banal na takot sa Panginoon. Praise God. Kasi gusto mo bang tawaging taksil? Pwede ba yung sama-sama tayong maging saksi? Pero yung sasabihin ka, taksil! Naku, sakit nun. Pambira. Paano ka maging taksil? Bakit? Kaibigan mo ang sanlibutan. Kaaway mo ang Diyos. Sino ang mas gusto mong kaibigan? Sanlibutan o ang Diyos? Praise God. Hallelujah. Amen? Tuloy. Verse 5. Huwag ninyong akalaing walang kabuluhan ang sinasabi sa kasulatan. Yan na. Ayaw ng Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos na siya'y may kaagaw sa ating pag-ibig. Ano? Ayaw ng Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos na siya'y merong ano? Merong ano? Saan? Ang pambihira. Ikaw ba gusto mo pag may jowa ka, may kaagaw? Merong jowang iba na nililihim din sa'yo? At alam niyo, maging taksil ka sa Diyos, pagtataksilan ka rin, maniwala ka, mag-abang ka lang. May nakaranas ng ganyan Iniwan ng Diyos. Iniwan din ng jowa. Ewan ko kung may kilala kayong ganon. May kilala kayong ganon? May kilala kang ganon, Sister Vilma? Meron. Meron pala. Huwag na ang pag-usapan kung sino. Mahirap. Sa totoo lang. Kaya maging katotohanan. Kaya nga sabi niya, pagdating, verse 7, kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Anong dapat? Labanan ninyo ang alin? Labanan ninyo ang alin? Diablo. At lalayuan kayo nito. Yung iba, takot kalabanin ng Diablo. Hindi. Ito yung ginawa ni Sister Vilma. Nirebuke niya. Praise God. Labanan mo ang Diablo. Hindi yan napapakiusapan.
Meron nagsasabi, huwag niyong pakialaman ng demonyo para hindi ka rin niya pakialaman. Hindi totoo yun. Hindi ko totoo yun. Huwag mong pakialaman ng demonyo, hindi ka pakikialam. Hindi totoo yun. Pakialam meron demonyo. Actually, kung ganun paniniwala mo, napakialaman ka na. Hindi totoo yan. Praise God. Kaya anong dapat? Kung gusto mo, kasi kailangan, ulitin ko, genuine believer, genuine convert ka talaga. At ang genuine, yung totoo, ay nagpapatuloy, lumalago, naaayos, nagpapaayos. Praise the Lord. Hello, amen? Yun ang totoo. Yun ang genuine. At lalabanan mo ang takbo ng sanlibutan ito. Praise God. Kaya nga, binabangga. Alam mo, sa totoo lang, hindi po pwedeng idahilan mo ngayon. Kasi Gen Z, ano ba ngayong, Gen Z ba ito ngayon? Ano man, Gen A to Gen Z na. Hindi kasi ganun talaga siya. Hindi totoo yan. Huwag mong manatili ka dyan sa ganyang paniniwala, sa kadahilan, o kung ganyan ang sanlibutan, kung ganyan ang takbo ng mundo, pero dapat ikaw hindi ganon. Hindi, kasi ito na talaga yung aming generation. Hindi. Magbago ka ng takbo ng iyong isip. Hello, amen? At hindi pwedeng isip ang manatili. Kasi ang isip, limited yan. Ang isip ng tao ay nahahati yan sa dalawang bahagi. Ano yun? Left brain at saka right brain. Yung iba naman, no brain. Left brain and right brain. What is left brain? Ito yung left hemisphere. Ano ito? Rational to. Ito yung mag-a-analyze na kung saan ganito bago gawin ng isang bagay. O yung titingnan may mga reason. Pero paano yung mga irrational? Na hindi kailangan, hindi kayang ipaliwanag. Kaya nga, hindi pwedeng isip ang mangibabaw. Ano ang tinuturo ng Bible, yun ang paniwalaan mo. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang paniniwalaan nyo sa church na ito, na inaatinan nyo, ay yung preaching ko at saka ako na nagpipreach. Ako ang pastor dito, ako ang tatay nyo. Hindi yung life group leader nyo, ang paniniwalaan nyo. Lalo na kung umalis dito. Hello, amen? Kahit paanong sabihin niya na concern siya. Kasi kung concern siya, ba't siya umalis? At saka kung concern siya, bakit ngayon kukontakin ka pa? At kung ikaw naman nanonood ngayon, tumino ka. Kaya kung ganito kalantad niya ngayon eh. Hallelujah. Kasi kung hindi, mapapahamak ka. Mapapahamak ka. Praise God. Kung meron dapat gayahin dito sa church na to, ako. Bakit? Ginagaya ko ang Panginoon. Hindi ko sinabing kung perfecto ko. Berhilyo ko eh. Hindi ko sinabing pero ginagawa ko yung gustong paggawa ng Panginoon sa akin. Pinagsisikapan ko po talaga. Praise the Lord. Hello, amen? At totoong mananampalataya, ang totoong tupa, ang totoo na disipulo, marunong makinig. Una, higit sa lahat, sa Diyos. Ako, nakikinig ako, ang ginagawa ko. Kaya nga, walang halong biro ito. Ang problema kasi ngayon, ang sagot lagi, ang kasagutan. Hahanapin mo ngayon lahat ng kasagutan, pati sa pag-aaral, pati sa pag-preach. Ang hanap nun, lagi ay Google. Hindi na banal na espiritu ang pinagbabatayan ng preaching ngayon, pati sa pag-aaral. Google na lang eh. Pwede ka na nga hindi mag-aaral na. Mag-Google ka na lang. Google na lang eh. Paano yung nagpasok doon? Paano ngayon yun? Sino mag-check doon? Kaya nga pag binangga mo yung Google, paano yun? Hindi na Holy Spirit eh. Praise God. Hallelujah. Ako nagre-research. Pero hindi ako nakabatay doon sa takbo ng Praise God. Nakikinig ako sa Panginoon. Kaya gagawin ko yan. Friday or Saturday ang pipreach ko. Pero gaganon-ganon. Pero nag-iisip ako, nakikinig ako. Ito wala akong pinagkuhanan. Siyempre sa Bible. Meron. At saka sa banal na espiritu. Paano? Kaya ako in-announce yun eh. Kasi sinabi sa akin, birin nyo 4 ang namin, ganyan naging 6. Parang yung kwento nung 4 na ketongin. Alam mo yung kwento ng 4 na ketongin? Roger? Marami silang pumunta, pero kaunti na lang ang nagpatuloy? Mali. Anong marami silang punta mo ka to? Hindi Hindi yun.
Ano ba, may alam ba? Wala? Wala na? O, ikaw yung ikalima. Hindi. Joke lang. Hindi. Sa 2 Kings chapter 6 yun eh. Hanggang chapter 7 eh. Na kung saan ay nagkaroon ng chapter 6, matinding tagutom. Na may dalawang nanay na nag-away. Bakit? Nag-usap sila. Ngayon muna yung anak mo kakainin natin. Tapos bukas yung anak ko. Nakatay yung yung anak nung isa. Tapos naubos nila. Kinabukasan, yung anak mo naman, hindi na pumayag. Nag-away. Kayong hari nun, nagalit kay Elisha. Matakaw naman tong dalawang nanay na to, yung isang bata, sakto lang sa kanila sa isang araw. Pero biro mo, nagkakainan ng bata dahil sa, basahin yung 2 Kings chapter 6. Pagdating ng chapter 7, nagsalita si Elisha. Anong sabi niya? Bukas na bukas makakabila na ng murang builihin. Anong sabi ng gwardya? Sabi niya, buksan man ng Diyos ang durungawan ng langit. Kaya mahirap maghamon talaga sa Diyos Buksan man ng Diyos ang durungawan ng langit. Sabi niya, hindi mangyayari yan. Anong sabi ni Elisha? Makikita mo pero hindi mo matitikman. Bakit? Nung nabuksan, sino ang ginamit? 4 na ketongin. Praise the Lord. 4 na ketongin. Pag hindi mo alam yung kwentong yon, ikalima ka. Basahin mo 2 Kings chapter 7. Ano nangyari? Nagpagpala. Binuksan yung gate. Nung buksan ang gate, andun yung gwardiya na hindi naniniwala. Ano yun? Nasagasaan siya, patay. Sinagasaan, patay. Pero hindi yun ang topic natin Sabi yun? Sabi ko nga, di ba? Yung left brain, left hemisphere at saka right. Etong left ay rational to. Etong right naman, emotion to. Emotional naman. Emotion to. Kaya kung puro ka emotion, ang gumagana lang sa'yo, yung right brain mo. Yung right brain mo. Ito naman, pag ito naman, wala namang emosyon. Dapat pareho. But the thing is, pareho to, yung mind mo, dapat matransform yan. Sabi ng Hebrews chapter 12. Sa Hebrews chapter 12. Romans chapter 12. Kaya huwag mong idahilan, kasi Gen Z kami, kasi Gen E kami, kasi Gen E kami. Praise God. Magkaroon dapat ng transformation, renewing of the mind. Hello, amen? Praise the Lord. Hallelujah. Kasi kung hindi, ano yun? Sasangayon ka na lang sa takbo ng sanlibutan ito. Na ngayon, ang magjowa ay nagsesex. Kapahamakan yan. Ano pa? Ang matindi nga ngayon, yung same-sex marriage Habang pwede pa. Pag pipreach ko rin yun, walang kulong to. Pero pag orasan, kaya hindi mangyayari. Huwag pahintulutan nawa ng Diyos na huwag magkaroon dito ng Sogi Bill. Same-sex marriage, lantaran ngayon. Lantaran ngayon. Ang dami kong nakikita ngayon, babae sa babae magka-holding hands. May nakikita kayo ngayon ng gano'n? Babae sa babae magka-holding hands. Naman, proud. Lalaki sa lalaki magka-holding hands. Yak, kadiri. Praise God. Hallelujah. Hindi yan. Kinokondem ko ba sila? Hindi. But the thing is, sa totoo lang, may mga kadiri talaga na. Bakit? Dahil ba tanggap na sa generation na ito? No, it's not. Tindi ng morality. Kaya nga, magjowa. Iba nga, uso na ang live-in ngayon At mga kadalagan, mga anak, sinasabihin ko na kayo, lalo na kung babae ka, huwag mong isusuko ang iyong pagkababae sa boyfriend mo. Praise God. Merong isa rito, katulad ng sabi ko, totoo, nalaman ko yun. Naghiwalay sila, 7 years na. Pero naghiwalay sila. Bakit? Ibang biruin mo, tinitrain ng pastor yung kanyang boyfriend. Pagkatapos yun ang hingin, hiniwalayan niya. Praise God to that. Taga rito yun. Taga rito yun. Ganyan ka manindigan sa katotohanan. Ganyan ka manindigan sa katuwiran. Amen? Pero, kung bumagsak ka na doon, may pagkakataon pa para magbago. Huwag ipagpatuloy ang kanyang kasalanan. Hello, amen po ba? Amen po ba? Praise the Lord. At yung totoo, si Jeremy nakabangon nakabangon si Jeremy. Naikasal na sila. Nakabalik siya. Praise the Lord. Kasi ang totoo talaga, kahit magkasala at oras na handa si Lord na magpatawad Nakabalik sa ministry. Praise the Lord. Amen? Dapat pati si Arwin makabalik. Praise God. Pero
magpatuloy, lumalago, tumitibay dapat. Hello, amen? Mahalaga yun. Kaya nga, pag may ganun, ikakasal, tapos praise the Lord. Hallelujah. Walang nangyari during sila mag-boyfriend, mag-girlfriend. Praise God. Siguro sasagutin natin ang first night nila sa hotel. Ayaw nyo, huwag nyo. Pero nagsabi ng totoo. Kasi delikado at nakakatakot yun. Kaya ako nagpapaalala. Praise God. Huwag kang pakuha sa buyo. Amen? Hirap nun. Naging boyfriend mo dahil sa buyo. Ang hirap nun. At saka, huwag yung pag nanligaw ka, siguraduhin mo, yun ang mapapangasawa mo. Hello, amen? At pag oras na nag-boyfriend ka, siguraduhin mo na handa ka na. At pag sinagot mo ang boyfriend mo, ay yung kaya niyang sabihin sa'yo, I want to marry you. Kailan ka pwedeng magsabi na I love you? Pwede kang sabihan ng I love you nang nanliligaw sa'yo pag kaya niya na isunod sa'yo, I want to marry you. Pag hindi niya sinabing, hindi pa ako handa kasi, ganyan-ganyan, huwag ka muna. Pero, kung andyan na kayo, hindi ko kayo pinaghihiwalay. But the thing is, siguraduhin nyo na ang sentro ng relasyon nyo ang Panginoon. Magtatagumpay kayo. At kayo dapat, pareho, nagpapatuloy, kumikilala, naglilingkod sa Diyos. Mapagpapala kayo. Praise God. Kung asawa mo naman ngayon ay unbeliever pa, hindi ko sinasabing hiwalayan mo. Sikapin mo, sharean mo, pakitaan mo, lalo na kung ikaw lalaki, mas lalo kami authority para madala siya. Pagsikapan mo, unti-unti. Huwag mong pilitin. Alika, punta tayo sa church. Hindi ganun. Ministeran mo. Hello, amen, kung kasal na kayo. Pag di pa kayo kasal, pagsikapan mo, talagang ipakilala si Lord. Dapat kayong dalawa. Amen? Kasi parehong mananampalataya, nag-aaway. How much more kung hindi? Praise God. Hallelujah. Amen po ba yun? Kaya ngayon, simulan tayo mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Hey, mahirap kasi, lalo na mapaaga ng pagpapakasal. Ang hirap niyan. Kahit tanungin niyo si Lendel. Tanungin si Lendel. Kung ayaw magkwento ni Lendel, si CJ ang pagkwentuhin niyo. At saka sa mag-asawa, dapat talaga ang mag-lead, lalaki. Paano kung hindi maayos ang lalaki? Praise the Lord. Hallelujah. I-design mo. Kung ikaw lalaki, i-design mo yung girlfriend mo. Yan ba ang karapat-dapat nakasama mo habang buhay? Kung ikaw naman yung babae, i-design mo yung lalaki. Siya ba ang karapat-dapat? Kasi kung ngayon pa lang, puno na ng lihim, puno na ng ganito, puno na ng... Lalo na kung puno ng selos. Mahirap alisin kaya yung selos na yan. Kung yung selos na yan, ang hirap alisin yan, sabi ko sa'yo. Hindi ka lang niya nakita, maglalaro na ang isip niya. Oh. Ikaw ba, AJ, nasubukan mo ng pagselosan ni Divine? Opo. Pero ngayon, hindi ka ba nagsiselos? Nasa Boracay siya, ikaw nandito? Praise the Lord. Kaya ako, alam niyo kung sino kayo ng mga chinachat ko, nag-ingat kayong ganun. Pero kung hindi kayo makinig sa akin, hindi ko kayo pipilitin. But the thing is, as a spiritual father mo, sasabihan ko kayo, pag hindi ka nakinig later on, ang pinakamasaklap nga ay sabi ko nga, hindi na nga maganda yung pamilyang kinagisnan mo, sobrang hirap na nga, sobrang gulo, sobrang ganito. Pagkatapos kung ikaw mag-aasawa at magbo-boyfriend nang di mo pa ayusin at hindi kilala si Lord, mas masahol pa doon sa kinagisnan mong pamilya. Kaya ko ito sinasabi sa iyo, sa bawat isang nandito ngayon, at sa bawat nakikinig, at sa mga sumisilip. Praise God. Kasi daming sumisilip pala rito. Praise God. Yung iba, tama ang pagsilip. Pero yung iba, hinahanapan ako ng... Praise the Lord. Hallelujah. Kasi sumilip ka ng sumilip. Sige, hanggang sa magkandaduling-duling ka. Hindi ko ito sinusumpa. Praise the Lord. Kaya, naku, ayusan ng buhay ito. Hello, amen? Amen.
Matutong makinig sa Diyos. Sabi ko, ang pastor dito, ako. Kaya ang pakikinggan mo, ako. Hindi porke pastor siya pakikinggan mo. Hindi. Kasi hindi siya ang pastor mo. Ako ang pastor mo eh. Ang daming, ngayon ang problem kasi ngayon, dahil sa online na, parang TV na lang yan, ilipat channel na lang. Ito mas magaling to. Ito mas magaling to. Ito mas malaki ang church nito. Ito mas magaling to. Hindi totoo yun. Alam nyo bang, ikaw, lahat ba nang nasa loob ng church, ligtas? Oh. Hindi. Much is given, much is required. Kaya nga, lalo pag nagpapastor, hindi ako perfectong pastor. Oh, but the thing is, I gave my all. I give my best for the glory of God. Praise God. Ang nandalangin ko, hindi baling konti, pero lahat pasado. Praise God. Amen? Amen po ba? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya, yun, aanhin mo, yung pag-attend mo, na pagdating ng takdang panahon, hindi ka pala kasama. May mababasa kayo, no? Pero pag patatapos nito, sa Book of Revelation, yung asal-aso, sabi niya, ano yun? Pagdating sa takdang panahon, hindi sila pinapasok, asa labas ng gate. In short, napahamak yun. Napahamak yun. Aanhin mo, yung hindi ka tatandaan nyo, bakit kailangan nating mag-ayos? Ang pinapasok po natin na hindi siyang relihiyon, pinapasok natin kaharian ng Diyos. Kailangan talaga yan. Yung iba rito, iba't ibang galing sa ibang relihiyon. Hindi lang sa Catholic. Meron dyan, galing ng ibang religion. Di ba, no? Tayo na lang. Di na ako magsasabi ng pangalan. Kindat-kindat na lang, di ba? Oh, di ba? Praise God. Oh, hallelujah. Oh, ewan ko, meron bang galing ng INC rito? Galing ng Jehovah? Galing ng KOJC. Praise the Lord. Hallelujah. Mga kapatid, kaya nga, matuto. Kasi, ang hindi porke, ngayon, sa totoo lang, may makita, may darating, may mawawala, may darating, may mawawala, may darating. Hindi pa responsible eh. Maging responsible. Pero hindi porke may darating, may mawawala, porke may darating, may mawawala. Hindi ko kasalanan yun at tagapagturo. Hindi ako naghuhugas ng kamay. But the thing is, I try my very best. Na Lord, yung church, pinangnan ko Panginoon, makapasa. Praise God. Hello, amen? Oh, praise God. Hindi porke nagalit ako, mali ako ngayon kasi magalit ka sa kasalanan, ikaw may kasalanan. Dapat hindi mo pinagalitan yung may kasalanan. Hindi mo ganun ang relasyon sa kaharian ng Diyos ang pinapasok natin. Pero I make sure na hindi ko gagawin yung iniwan kong grupo. Hindi ganun ang gagawin ko. Sisiguraduhin ko yun. Praise the Lord. Hallelujah. Sigurado yan, Bong, sabi ko sa iyo. Ayun, Jester, sigurado yan. Praise the Lord. Praise God. Praise the Lord. Glory to God. Pero kailangan natin pagtibayin ang relasyon natin. Ulitin ko, ang relasyon na dapat ay tumitibay una sa Diyos. Pangalawa, sa kanyang leader, sa kanyang pastor. Amen? Ang pangatlo, yung kanyang life group leader. Kaya in short, yung relasyon, kung yung life group leader mo, maayos ang relasyon mo sa kanya, dapat lalong mas maayos sa pastor mo. Kung life group leader mo sinusunod mo, dapat lalong sinusunod mo yung pastor mo. At wala sumagot na amen. Sino ka? Sabi ko last week. Kumunay ka ba last week, Jenny? Hindi. Yung ngiting yan, hindi. Yung ngiting yan, hindi. Tingnan mo, yung 5 katao. Nakasama mo, pinakikinggan mo. Nagdidikta sa'yo. Tingnan mo, check mo yung 5 kataong yon. Bakit? Either ayusin ang buhay mo o sirain ang buhay mo. Yung mga toxic na relasyon, nakpo, na pambihira, hindi palapit sa Diyos. Ano yung mag-groupings kayo pagkatapos ang pag-uusapan nyo lang jowa? Naku po. Ang bihira yan. Yan ako nakitang ganun eh. Pambihira yan. Life group, ang pinag-usapan jowa. Hindi yan.
Nasubukan mo bang umaten sa ganun? Roger? Huwag ka nang sumagot. Praise the Lord. Biruin mo yan. Live group, ang pag-uusapan, jowa. Tindi. Praise the Lord. Kaya, mga kapatid, ayusin natin ang relasyon natin sa Panginoon. Tingnan nyo to ha, kaya nga sabi ko ha, ito kayabangan ha. At ang dapat, kasi may, dito, hallelujah, madaling lumipat talaga, lalo na sa mas magandang building. Di ba? Mas magandang, mas komportable pati upuan. Di ba? Praise God. Oh. Aircon, hindi. Aircon naman tayo eh. Aircon naman tayo. Mas maraming tao. Di ba? Full band. Na, later on, mangyayari na yan. Kasi si Jeric magtutuloy-tuloy. Magigitara na yun, kaya magbe-bass. Tapos may assignments yan, nakukunin, ibabalik din dito dati. Kasama namin yan, no? Kasama na yan si Manon eh. Yung acoustic night. O yun ang assignment mo ha. Kasi alam ko, lahat ng instrument yata, hawak niya eh. Ako kasi lahat ng instrument, nahawakan ko na eh. Hindi. Yan sabi ko, nahawakan ko, hindi ko naman sinabing napatugtog ko eh. Hindi ko naman sinabing napatugtog ko, sabi ko nahawakan ko. Praise the Lord. Magganon tayo, darating tayo saan? Hindi ako nagmamadali. Praise the Lord. Amen? Glory to God. Ganda kasi na pag may kasalan, full band din. Yan, praise the Lord. Amen? Ganda nun, di ba? Yung bang habang glory to God. Ganda siguro yun. Yung mga nagmamarch yan, ikakasal nasa ere. Kababang ganyan, di ba? Praise the Lord. Hallelujah. Hala lang, pangalis lang ng tingnan nyo to. Praise God. Ako, sinabihan ko si Jeric, nasabi ko, pagdating ng oras, kakong ganon, hallelujah. Kaya ako magkakasal sa inyo. Yan. Kasi may girlfriend na to eh. Praise the Lord. Hallelujah. At salamat sa Panginoon kasi, hallelujah. Salamat sa Lord kasi, hallelujah, nakabalik si Jeric. Yan. At ngayon, ginagamit siya ng Panginoon. May mga dating rito at may mga manunumbalik na nakakausap ni Jeric, puri ng Panginoon. Hello, amen? Kasi ganyan ang pamilya. Hindi pwedeng sa pamilya, hindi pwedeng nanay at tatay lang kumikilos. Hindi pwedeng yung panganay lang kumikilos. Dapat lahat ng anak kumikilos. Hello, amen? Praise the Lord. Tingnan nyo to ha. Kung bakit nagano eh. Praise the Lord. 6 tong pinag-uusapan, ewan ko kung makakapunta sa 6. Hindi. Baka hindi nga makapunta sa isa eh. Hindi nga makapunta sa isa eh. Kasi kailangan ko itong i-detalye talaga eh. Praise the Lord. Exodus chapter 32, verse 1. Nang magtagal si Moises sa bundok, ang mga Israelita ay lumapit kay Aaron. Sino si Aaron? Basahin na lang natin ang Tagalog. Aaron. Paano niya ng Aaron? Sino si Aaron? Kapatid ni Moises. Ano sabi niya? Sinabi nila, ang mga Israelita lumapit kay Aaron. Sinabi nila, igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin. Sinong sabi niyan? Aaron. Hindi Anong Aaron kayo dyan? Hindi kayo. Ang mga Israelita. Ano sabi ng mga Israelita kay Aaron? Igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin. Tanong, totoong Diyos ba yon? Diyos-Diyosan yun. Kasi ang totoong Diyos, hindi nakagawa yan. Ano siya? Hindi namin alam kung ano na ang nangyayari sa Moises na yan na naglabas sa amin sa Ehipto. Tingnan mo yan Ang ganda ng ginawa ni Moises, tinulungan sila, pinalaya sila sa pagkaalipin, ginamit ng Diyos si Moses sa pagkaalipin. Amazing ang paglabas ng mga Israelites from Egypt na bumukas ang Red Sea. Makalaya lang sila sa Egypt. Nabasa niyo ba yon? Praise God. Dapat lang kasi tapos na tayo Exodus. Leviticus 1 na ngayon. Hello, amen? Praise God. Hallelujah. Kaya nga, hahabol ka sa mga humahabol na magbabasa. Leviticus 1, basahin mo. Tapos yung kung saan ka uminto, alimbawa Genesis 40, Leviticus 1, tapos Genesis 41. Leviticus 2, Genesis 42. Leviticus 3, Genesis 43. Gusto niyo pa ituloy-tuloy kong sa Revelation? Makakahabol ka pag ganon. Tama? Yan.
Praise God. Kasi sabi niya, hindi namin alam kung saan o kung ano na ang nangyayari sa Moises na yan na naglalabas sa amin, na naglabas sa amin sa Ehipto. Tingnan mo ha, pabihira, kung ano na inisip doon sa leader nila. Na kung saan hindi naiintindihan yung trabaho ng leader. Hello, amen? Umakyat siya ng bundok. Akala pinabayaan sila. Kasi minsan may ginagawang leader na hindi maintindihan. Pambihira bakit naman kasi itong leader na ito, layas ng layas? Pupunta ng Australia, bakit sila lang? Bakit kasi ganito? Bakit ganyan? Hindi naiintindihan eh. Ito, umakyat ng taas ng bundok. Si Moses, bakit? Makipag-usap sa Diyos. Praise God. Kasi bilang isang leader, isang konti o marami, parehas lang yun, kanilang obligasyon o responsibilidad. Hello, amen? Kasi makikita nyo rito kung anong kahalagahan ng leader. Tuloy, verse 2. Kung gayon, tipunin ninyo ang mga hikaw na ginto ng inyong asawa at mga anak at dalhin sa akin. Sagot ni? Nagpapagawa sila ng ano? Nagpapagawa sila ng ano? Ng Diyos-Diyosan. Hindi talaga Diyos yun eh. Ng Diyos-Diyosan. Ano ang utos ni Aaron? Yung mga hikaw nyo, hikaw na ginto, hindi pwedeng peke. Hindi mo matutunaw yung peke eh. Bakit? Ang peke hindi tinatablan. Kaya hindi natutunaw. Ano pa? Ang mga hikaw na ginto ng inyong asawa at mga anak at dalhin sa akin. Ano yun? Yung mga alahas na totoo na ginto. Sabi, ipunin nyo. Bakit? Verse 3. Ganoon nga ang kanilang ginawa. Kinuha ni Aaron ang mga hikaw at tinunaw. Ibinuhos niya sa isang hulmahan at ginawang hugis ng guya. Verse 5. Verse 4 pa. Pagkayari, sinabi nila, Sir Israel, narito ang Diyos mong naglabas sa iyo sa Ehipto. Ito, ang hirap intindihin ito. No? Ang hirap intindihin ito. Ginawan ng grabing himala ang mga Israelita. Biruin mo, araw-araw walang trabaho. Mag-aabang lang ng kakainin sa umaga. Mana, mainit pa. Kasing sarap ng malunggay pandesal. Pagkatapos noon, lahat, everything, pagkatapos bumukas ang dagat na pula, nakalaya sa pagkaalipin. Ngayon sasabihin nila, Israel, narito ang Diyos mong naglabas sa iyo sa Ehipto. Yun yung ginawa, yung tinunaw na ginto. Ang bilis ng pagbabago, no? Alam nyo, sa totoo lang, yung iba ngayon on fire, mamaya't maya, nadaanan ng firemen. Nadaanan ng firemen. Hindi ganyan ang totoong paniniwala. Hindi ganyan ang totoong pananampalataya sa Diyos. Hello, amen? Alam niyo, ang totoong nakatanggap ng buhay na walang hanggan, ay ano? Sabi niyo ano? Pinaglalaban ng pananampalataya, tinatayuan ang katotohanan. Praise the Lord. Hello, amen? Ako po pinaglaban ko ang aking pananampalataya sa aking mga magulang. Tinayuan ko ang katotohanan. Sarado sila eh. At that time, sarado sila. Ayaw payagan. Pero ang kaligtasan, desisyon kasi yan. Personal na desisyon yan. Hindi magulang mo ang magdidesisyon sa'yo pagdating sa kaligtasan, sa katotohanan. Hello? Praise God. At ang demonyo, gagamit talaga yan ng hahadlang sa'yo para hindi mo siya makilala. Praise God. Kaya ang katotohanan, tinitindigan. Pero tandaan mo, dapat tamang pakikipaglaban. Huwag kang bastos, magalang ka at pakita mo na binago ka ng Panginoon. Hindi, sa gusto niya, Nay, atin ako, kahit wala kayong magagawa. Hindi ganun. Hindi ganun. Pakita mo ang katuwiran ng katotohanan. Pakita mo na praise God, natuto po ako, nabago po ako. Anong iuutos nyo? Gagawin ko ng Sabado at Linggo, hanggang umaga. Payagan nyo lang ako ng hapon. Praise God. Ganyan ginagawa ni RC, kaya siya nalilate. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Ganyan ang dapat. Amen? Praise God. Verse 5. Nang ito'y makita ni Aaron, gumawa siya ng altar sa harap nito at sinabi sa mga tao, sinong gumawa nito?
Lakas nyo naman. Sinong gumawa? Oh, anong ginawa niya? At sinabi niya, ipagpipista natin bukas si Yahweh. Sino si Aaron? Nabasa niya na yan, di ba? Nabasa na natin yan, Exodus eh. Pero praise God, at least ngayon nadidetalye. Itong kapatid ni Moses, pinag-iwanan ni Moses ng gawain, hinanap siya, pinakinggan tao, hindi ang Diyos. Alam naman niya na hindi pwedeng gumawa. Tinuno, amin na yung inyong mga alahas. Payag ba kayo? Nakunin ko yung mga alahas nyo ngayon? Ha? Praise God. Kaso matutunaw ba yung alahas mo? Praise the Lord. Pero hindi ko gagawin yan. Tapos tinunaw, tapos pinormang guya, tapos bukas pagpipista natin si Yahweh. Anong kinanta? Pista ng... Pambihira, no? Alam niyo po ba, ang daming tagapagturo ngayon na kung saan saliwanang tinuturo? At maraming tao, lalo na yung extreme grace na tawagin. Kasi grabe, Grabe, kasi you can do what you want. Pambihira. Walang sisita sa'yo. Ligtas ka na eh. Kahit anong gawin mo. Bahala ka sa buhay mo. Ako po, ang hirap nun. Hindi na kailangan magbasa ng Bible. Palagay ko, doon ka bagay. Hindi na kailangan mag-pray. Hindi kailangan magbasa ng Bible. Reference lang yan. Hindi na kailangan mag-pray. Okay lang kung sisipot ka ng linggo o hindi. Okay lang kung maaga ka o hindi. Okay lang. Okay lang kung mag-tithes ka o hindi. Minaringgan pa nga ako sa preacher, kilala Naku, saan sabi niya? Ang pagbibigay ng tithes and offering ay hindi sa Diyos yan binibigay. Bakit kailangan ba ng Diyos yan? Totoo naman, di naman talaga kailangan ng Diyos ang pera eh. Pero pinag-utos niya ba? Tapos sabi niya, maglilingkod ako sa Diyos. Hindi ka naglilingkod sa Diyos. Sabi niya, hindi niya kailangan yun. Ang naglilingkod ka sa tao. Gumagawa ka sa kabutihan para sa Diyos. Hindi. Sa tao lahat yan. Biruin mo kung maririnig mo ganyang mga preacher pagkatapos hindi ka marunong. Kaya ang kapatid, ang hanap pa naman ng tao ngayon, yung masarap sa tenga. Hello? Andyan ba kayo? Sikat tong mga to. Malaki ang mga kongregasyon. Pero hindi natin dapat kainggitan yung ganyan. Praise the Lord. Hello, amen? Ako po, katulad ng sabi ko, kahit dalawa, tatlo, ang style of preaching ko, same lang. Sa marami. Maganda mag-preach sa marami. Lalo na kung sumasagot. Pero kahit sa konti, parehas lang. Andon ang joy ko. Kaya bilang isang pastor, naglilingkod ka sa Panginoon, dapat andun ang kagalakan. Kaya nga hamon ko, pati sa mga pastor dito sa ABC, andun ba ang joy mo? Kasi ang hirap. Mahirap kaya gumawa ng mensahe. Nangyari sa akin yan eh. Ang bago kong matayo, that was 1994, nagtatrabaho ko. Hirap na hirap akong gumawa ng message. Bakit? Ito yun eh. Wala nang joy eh. Pag wala nang joy, naku. Ang lungkot. Kaya dapat andyan lagi si Joy. Praise the Lord. Ang hirap kaya gumawa ng isang bagay nang wala kang kagalakan. Hello, amen? Amen. Praise God. Sabi niya, pagpipista natin bukas, si Yahweh. Verse 6. Kinabukasan, maaga silang bumangon. Bakit? May pista eh. At naghandog ng mga hayop at sinunog sa altar. Nagpatay pa sila ng hayop na kanilang pinagsalu-saluhan. Ganyan, piyesta nga talaga, no? Talagang piyesta nga, no? Praise God. Mukhang nag-iisip kayo, subukan nga natin, Apostle, magpiyesta rin tayo rito. Pwede naman tayo magpiyesta eh. Pero hindi tayo kailangan gumawa ng Diyos-Diyosan.
gawin natin talaga sa totoong Diyos na buhay. Amen? Kaya may mga piyesta tayong gagawin dito eh. Para sa mga responsible, magpipiesta tayo. Ngayong December ay ano? Baluarte tayo. Bigan, Ilocos Sur. Isa sa kumukontak at nag-aayos ngayon yan ay si Bong sa titirahan. May bahay bakasyonan siya doon. Praise the Lord. Glory to God. Galing sila doon. Yan. Ganyan yan ni Chabit. Yan, matindi. Di ba, nakapunta ka doon sa Baluarte kila Chabit, di ba? O, tama ko, sabi ko, totoo, sinasabi ko sa inyo, ha? O, yan, yan. Narinig niyo sa kanya, praise God. Ganyan ka kay Chabit, di ba? O, ganyan. Peace yan, peace. Di okay yun. Di, birkadikit mo, peace, di ba? Praise the Lord. Galing sa doon, may alam siyang mga titirahan, eh. Praise. Kasi seryoso talaga ako doon. Praise God. Hallelujah. Amen? Lilibutin natin ang buong Pilipinas. Praise God. Sa totoo lang. Gagawin natin yan. Kaya yung convention natin, ganun. Tapos, sa gabi, sharing, sa gabi, ganyan. Kasi mas maganda yung ganun talaga eh. Yung hindi classroom type, mas magkakadikit ang ano eh. Mas magkakaintindihan, mas maglalabasan ng ano. Maglalabasan ng baon. Baka akala, oo nga, no? Hindi. Ang loob, di ba? Praise the Lord. Glory to God. Oh, tapos pwede natin na next year, ito ha, isama niyo sa prayer. Kasi pwedeng mangyari. Next year, Holy Week, Boracay tayo. Or, kung hindi man Holy Week, summer, Boracay. Tinignan na namin kung magkano ang airfare. 3,500. Next year yun. Yung titirhan. Praise God. O, Katiklan yun ha. Hindi siya hindi siya Kalibo. Katiklan. Oh, praise God. At sa Katiklan, kasi doon ang airport, kung wala kang pang bayad sa bangka, pwede mo nang languyin kasi ang lapit lang. Ang lapit lang. Languyin mo na lang. Praise God. Pwede naman tayo mangarap ng ganyan eh. Hello? Amen? Amen. Praise God. Pero hindi, but not during Sunday. Praise the Lord. Hello? Amen? Praise God. Kaya, amang kaingitan yung mga darating ang oras, lahat ng praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Darating ang oras din, lahat. Ayaw mo ba yun na kung saan lahat ng nararating ng leader mo, mararating mo rin? Ayaw mo ba yun? Ha? Praise the Lord. Pero dapat kasi, pag pinupunta namin isang lugar, dapat meron kang contribution na gagawin din. Hindi pas, ay gusto ko sama sa inyo kasi gusto kong mamasyal. Hindi, may gagawin ka rin dapat. Hello? Amen? Kaya ito, pampihira pinagsalu-saluhan. Sila yung nagpakabusog. Ano yun? Piyestang-piyesta. Di ba sa piyesta ganito nangyayari? Ano pa? Nag-inuman. Piyesta nga talaga, no? Ano pa? Mahalay na nagkasayahan. Kahalayan, Ang saya nga, pero mahalay. Anong klaseng relasyon ka meron? Baka masaya ka, pero mahalay naman. Hello? Amen? Praise God. Next, 7. Sinabi ni Yahweh kay Moises, balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inilabas mo sa Ehipto sapagkat itinakwil na nila ako. Grabe, no? Grabe, no? Hindi. Sakit niyang pangyayaring yan, ano? Alam niyo, ako, nagre-rema nga sa akin yan. Lord, kung ganyan nga, ginanon ka nga eh. Antindi ng mga himalang ginawa eh. Ginanyan ka eh. Hindi malayo. Kaya sabi ko, na-encourage ako eh. Lord, praise God. Yung katiting lang na nagawa namin, natulong, iniwan kami. Masakit. Mas masakit yung ginawa sa'yo eh. Ng mga Israelita eh. Hello, amen? Tingnan mo nga yung katabi mo. Sabihin mo nga sa kanya, dahil tignan mo lang, mang-iiwan ka rin ba? Anong sagot? Anong sagot? Praise the Lord. Hallelujah. Baka naman ang kanta mo, iiwanan kita dito sa puso ko. Iiwanan ka. Binaliktad eh. Baka naman mabas na naman ako dyan sa kantang yan. Kasi ano po yan? Iingatan kita.
Ayos ka talaga. Ayos ka talaga, Piyaw. Ayos ka rin. Praise the Lord. Sinabi ni Yahweh kay Moses, balikan mo yan. Mo ngayon din, ang mga Israelitang nilabas mo sa Ehipto sapagkat itinakwil na nila ako. Verse 8, tinalikdan nila agad ang mga utos ko. Ang daling kalimutan yung mga aral, ano? Pambira, ang daling kalimutan yung karanasan, ano? Biruin mo, makakalimutan. Di ba pag may pinuntahan ka isang lugar, ang ganda-ganda, ang tagal na, ang tagal mo ala-ala yan, di ba? Pero pagdating sa aral, ang daling kalimutan, ano? Yung karanasan, ang daling kalimutan, eh. Oh, gumawa sila ng guyang ginto. Iyon ang sinasamba nila ngayon at hinandugan. Ang sabi nila, iyon ang Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto. Ang sakit! Hello, amen? Sakit niyan! At sinong gumawa ng guya? Pambira, no? Pambira, isa sa lingkod ng Diyos. Kapatid ni Moises. Verse 9, kilala ko ang mga taong yan at alam kong matitigas ang kanilang ulo. Naku po, Diyos ko. Mga kapatid, it's time. Matauhan po tayo. Kaya nga dito sa ABC ay kahit iba't ibang lugar, ay dapat isang direksyon lang tayo. Hindi po pwede na magkakaibang direksyon. Na ang turo dito sa Maynila ay ganun din sa Bisaya, ganun din sa Mindoro, at pag nagkaroon na sa Australia, ganun din. Dapat synchronize po tayo. Hindi may kanya-kanyang vision, hindi po. Kaya nga, dito ang dapat na makinig. Diretso sa Panginoon. Hello, amen? At makaka-breakthrough tayo. Praise God. Tingnan niyo yung patotoong yun. Ha? Kasi, katulad ng sabi ko, yung nagpatotoong yan, galing abroad yan. Pinuntahan namin yun. Praise God. At dito magdidire-diretso ang breakthrough at makakaranas tayo niya. Amen? Kaya sabi niya, titigas ng ulo niya mga yan. Kaya nga wag matigas ang ulo. Praise God. Biruin mo, binuyo nila si Aaron eh. Binuyo nila eh. Gawa mo kami ng Diyos kasi iniwan kami ni Moses. Eto si Aaron naman, nagpabuyo. Di ba ganun ginawa eh? That's the right word, binuyo. Kaya sa mga nambubuyo, huwag kang magpabuyo. Uy, ikaw na lang walang jowa. O, ito, malay mo, bigay sa'yo ni Lord yan. Malay mo kung hindi si Lord ang nagbigay sa'yo. Kaya magaganyan. Naku po. At kung ganun ang mga sinasabi, hindi totoong kaibigan yan. Naghahanap lang yan ng karamay. Praise the Lord. Hello, amen? Kaya tingnan mo ang girlfriend mo, tingnan mo ang boyfriend mo. Bigay ba ni Lord talaga yan? Praise God. Yung asawa po, hindi, wala na, masawa mo na yan eh. Praise God. Bigay ni Lord sa iyo yan. Pero, praise God, magkakaisa kayo. Unti-unti yan. Praise God, magkakasama kayo. Huwag kang magmadali. Praise the Lord. Verse 10, hayaan mong lipulin ko sila. Naku, sino sa salita nito? Si Yahweh. At ikaw at ang iyong lahi gagawin kong isang malaking bansa. Sino nag-uusap dito pala? Si Yahweh at sasakay. Biruin mo. Sabi niya, lilipulin ko sila. I-reset ko sila. Yung bang mga nawala rito, nalipol? Huwag naman. Kaya sabi niya, gagawin kong isang malaking bansa. Ang pambira. Ang reset talaga, ang bunga na ito talaga, palaki, palawak. Nagganyan, pero ang ganyan yan, pambira, lalawak yan. Kaya nga, nakuha ko yung word na yun kay Lord na kung saan, we will go deeper, we will go wider, we will go higher. Ano ang requirements? Be rooted. Praise God. Kaya dapat rooted tayo. Sabi ko, rooted, hindi rotted. Yung rotted, bulok yun eh. Dapat rooted. Praise God. Kaya makinig mabuti. Amen. Makinig mabuti. RC. Praise the Lord. Hallelujah. 11. Nagmakaawa si Moses kay Yahweh. Tingnan mo ha. Tingnan mo. May 5 minutes pa ako. Nagmakaawa si Moses. Hindi pa ako napunta sa isang punto. 6 yun. Anong ginawa niya? Tingnan mo ha. Paglingkod ka ng Diyos, leader ka doon sa isang grupo, itong trabaho. Nagmakaawa si Moses kay Yahweh.
Anong ginawa ni Moses? Huwag po. Ano na? Huwag po. Huwag ninyong lipulin ang mga taong inilibas ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong dakilang kapangyarihan. Sabi ni Moses, huwag po. Huwag. Oh, ano pa? 12. Kapag nilipol niyo sila, masasabi ng mga Ehipsyo na ang mga Israelita ay inilabas ninyo sa Ehipto upang lipulin sa kabundukan. Sinong namamagitan between Yahweh, God, and the Israelites? Si Moses. Yan ang trabaho ng lingkod ng Diyos. Ipinapanalangin kayo. Kaya nga tingnan nyo, di ba tinuro ko, pati sa pagkain, pag binless yung pagkain, isama nyo ang ABCI, Lord, bless this food as well as the whole ABCI family. Praise God. Maging sa personal prayer ko, tinataas ko lagi ang ABCI. Sa family altar, ipinagpipray namin lagi ang ABCI. Praise God. At hallelujah, na kahit na yung iba hindi regular na nagpa-family altar. Pero gawin niyo po yan talaga ng buong katapatan. Dahil ang taong ito may sobra-sobrang mga, hallelujah, handa talaga at aapaw na biyaya ng Diyos sa lahat. Ng responsable. Amen? Kasi yung parable of the talents yung naging 10, yun ang pinagbigyan ng isang nawala. Kaya talagang aanit-aani. Praise God. Huwag na po kayong magalit sa kanila at huwag na ninyong ituloy ang inyong parusa sa kanila. Sinong namamagitan? Si Moises. Ang masaklap sa mga Israelita, sino ang inaaway? Si Moises din. Pero sinong namamagitan at nagpipray na kung saan, Lord, wag! Hindi nila naiintindihan. Yung pagkatapos, yung pang-inaaway. Praise the Lord. Mga kapatid, magising sa katotohanan. Hello, amen. Alalahanin ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Tingnan si Moses. Kaya nga sabi ko, ang mahirap dito, ako na nagpipreach, ako na pastor nyo, ako na leader nyo, ako na sinasabi nyo apostle nyo, ay mas pinaniniwalaan nyo ang iba o kahit taga rito, praise God, kesa sa sinasabi ko. Yun ang mahirap. Ang pagdudaan, ako, kesa doon sa mga, pag may nakausap kayong ganon, at laban sa naku po, nakakatakot yan. Pinaka nakakatakot na kalaban ay yung lingkod ng Diyos. Pinaka nakakatakot yan. Pero hindi kami Diyos. Hindi ko sinasabi yan. Hindi rin po ako appointed son of God. Praise God. Hindi po. Hindi po. Praise God. Inassign lang I am assigned man of God. Praise the Lord. Praise the Lord. Ako ang inassign na man of God dito sa ABCI. Parang di yata kayo naniniwala. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya sabi, alalahanin ninyo ang lingkod ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ano pa? Ipinangako ninyo sa kanila na ang lahi nila'y pararamihin tulad ng mga bituin sa langit at maging kanilang habang panahon ang lupaing ipinangako ninyo. Wow! Praise God. Kaya may promise lang tayo. May promise lang tayo. Praise God. Mag-i-increase tayo. Kaso nga lang, this time, sa increase na to, matibay na dapat. Hindi na pwedeng ganun-ganun na lang. Kailangan matibay. Mabagal, pero sigurado. Andun tayo. Sa reset na ito, mabagal, pero sigurado. At nagpapatuloy. Amen? Amen? Amen. Kaya, hallelujah, ang ganda ng ating anniversary ngayong May. Mapuno lang natin itong lugar na to. Masaya na ako. Kasama ka ba doon? Ang target natin, tagatlong invite ka lang, pwede na Kasi pa rin dito Ako, mas gusto ko dito na Praise God. At meron na tayong guest speaker, nanako. Inuna ko si Pastor Reggie, hindi siya available. At inimbitahan ko yung viral na speaker na kilalang kilala. Si Pastor Stephen Prado. Kilalang kilala yan ngayon sa Pero, hindi siya available. Praise God. Etong taong to ay kilala ko po, yung nagpaunlak at masaya siya. Sabi niya isang karangalan po, Apostle, nakapagturo na ako sa kanila sa Quezon City. Malaki ang chest po nito. Chinese po siya. Praise God. Si Pastor Manric Tan. Praise God. Magaling na teacher po ito. Magaling magturo po ito. Praise God. Chinese siya. Praise God. Siya ang ating speaker sa anniversary.
Kaya mga kapatid, hallelujah. Sino ang, yung totoo magtataas, pag nagtaas ka ng kamay, yung totoo sino ang willing at gagawin talaga, mag-i-invite ng 3? Taas ang kamay. Tatlo lang, tatlong katao. Uy, praise the Lord. Lahat kayo, sigurado Si Mika lang ang hindi magtataas kasi siyempre mabibitawan niya yung kanyang iPhone. Mahirap yan. Praise God. Kasi pag nabitawan niya yan, magpapabili uli sa nanay niya yan. Sige ka. Sige. Yan. Dito pa lang, ilan na yan pa lang. Praise God. Pero gawin natin, praise God, gawin nating harvest event natin ang last Sunday of April. Wala ba? Ano yung, praise God, ano yung harvest event natin? Kasi after ng anniversary, or tingnan natin, pero after ng anniversary siguro, magkakaroon tayo ng encounter. Pagkatapos, ipabalik natin yung School of Believers. Hindi. Napatakip ng mukha si Jester. Sabi niya, school. Hindi. School of Leader. School of Leader. Hindi nasubukan. Itong mga to nandito dyan, nasubukan na yung School of Leaders dyan. Iba yun, sa School of hindi SOB na i-memorize mo isa-isa. Hindi yun. Nagtatakip ng mukha tong dalawa Hindi yun. Praise God. Gagawin natin yun, mga kapatid. Hallelujah. Amen ba? Praise God. Sa totoo lang, mas mabilis magparami kesa magpaayos. Andyan ba kayo? Pero kailangan natin ngayon, simulan sa tama. Amen? Praise God. Mga kapatid, kung talagang willing kayo, alam nyo, na itinayo kayo talaga ng Panginoon dito, at dito tinawag, lumago po tayo, magpatuloy po tayo, magpaayos po tayo. Amen? At bukas ang pintuan sa lahat ng gustong mag-involve dito. Praise the Lord. Amen. Glory to God. At darating ang oras, pati yung mga subject sa Bible School ay kaya, praise God, magkakaroon tayo ng Bible School dito. Para sa ganun, hallelujah, yung foundation matibay. Amen? So, sisimulan nga natin sa eschatology. Si Bishop Larry ay pagtuturuin ko ng introduction sa eschatology. Si Bishop Larry? Hindi si Bishop Larry pala. Praise the Lord. Introduction sa eschatology. Ito yung about rapture. Para alam mo talaga. Praise the Lord. Kasama dyan mga soteriology. Praise God. Gagawin po natin. Pero walang psychology. Sa Bible School, yung mga subject na yon, para sa ganun, intact. At hallelujah, darating ang oras. Katulad ng sabi ko, sa ngayon talaga ang pastor dito, 3 po kami. Ako, wife ko, at saka si Charmaine. Hindi nyo alam, pero ulitin ko, si Charmaine, si Ate Charmaine nyo, maming kung tawagin nyo, naitalaga na po yan bilang pastor dito sa Paranaque pa. Pastor po, isa sa pastor po rito ay si Ate Charmaine nyo. Praise the Lord. Hello, amen? Kaya, praise, ayaw ko kung andun pa kayong, pinag-prayan doon sa Paranaque. In-install as pastor, youth pastor. Praise God. Youth pastor. Pero ngayon, hindi na youth po yan. Praise God. Yung kanyang edad, lagnat na. Yung kanyang edad, lagnat na. Yung edad niya. Cute na lang. Ang kanyang edad. Pero, magdadagdag pa tayo ng mga pastor dito. Pero kailangan mag-level up. Amen? Praise God. Ang tuloy-tuloy, at maging mabunga. Who knows, darating ang oras. Itatalaga nating pastor si Jester. Praise God. Praise God. Gawin nating prophet si Bong. Yung fivefold ministry, yung bang fivefold ministry, praise God. Ayan. Praise the Lord. Glory to God. Tapos kung sino yung teacher, sino yung pastor. Kasi magtatalaga tayo ng mga pastor. Evangelist. Praise the Lord. Hallelujah. Amen ba? Apostle. Hindi lang ako magiging apostle dito. Marami pa. Kasi ito yung fivefold ministry. Ascension gifts to Amen? Praise God. Magugulat kayo. Kung si AJ nag-level up, magiging evangelist.
Oh, di ba? Praise the Lord. Hallelujah. Si Divine pa rin kayang kasama mo nun? Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Ganyan ang gagawin natin mga kapatid. For the glory of God. Amen? Gugulat na lang kayo. Bakit? Magle-level ang bawat isa eh. Kikita nyo nandito, pambira, very bold na kung saan ano. Si Jenny nagpipreach. Oh, praise the Lord. Pipreach, sabi niya, oh no. Susunod kayo hindi. Hindi. Praise God. Kita niya. Kaya nga, sa totoo lang, kasi magtitrain po tayo talaga rito. Sa kadahilan na, alam niyo po, ang gift ko kasi talaga, body of Christ eh, hindi lang sa church eh. Praise God. Kaya alam niyo, talagang, may time talagang wala ako rito, pero hindi ako nagliliwaliw. Kasi gift ko po yun talaga. Alam ko yung gift ko eh. At sana, pati yung gift ko, naintindihan niyo. Kaya dapat merong sasalo. Amen? Kaya sa ngayon, ang isa na lang natitrain ngayon na talagang binibigyan siya ng break lagi na nagpipreach, si Mika. Oh, praise God. Kaya Sister Myla, magiging pastora yan. Yan yung doktorang pastora. From gastadora, pastora to doktora. Di ba? Di ba magkaka-rhyme yun, di ba? Oo. Gastadora, doktora, pastora. Ayun, pambira. Oh. Praise God. Sino ba? Oh, praise God. Si Sherry May, dapat nagtuturo-turo na rin to eh. Praise the Lord. Amen? Si Roger, ang galing magturo kaya niyan. Praise the Lord. Galing kaya magturo niyan. Praise the Lord. Kaya mag-level up. Hello, amen? Tuloy natin. Okay, malapit na ako matapos. Hindi nga, verse 14, hindi nga itinuloy ni Yahweh, wag na natin ituloy, hindi na tinuloy ni Yahweh. Praise the Lord. Hindi na itinuloy. Hindi na itinuloy ni Yahweh ang balak na paglipol sa mga Israelita. Ayun, praise the Lord. Amen? Bakit? Magre-response ng bawat isa. Hindi na itutuloy ni Yahweh. Kaya in short, ang hindi pagsunod, kapahamakan eh. Hello, amen? Ulitin ko, hindi ito pagsumpa sa bawat isa. Ito ay warning, babala sa bawat isa. Mahirap pong masuwayin at masungayin. Amen. Palakpakan mo nga si Lord. Eksakto. Tapos ako sa introduction ko. Praise the Lord. Hindi itinuloy ni Yahweh ang paglipol. Hello, bakit? Sa intervention ni Moses sa mga Israelita. Siya ay namagitan bilang lingkod at leader ng Israel. Namagitan, sino? Si Moses. Para hindi mapahamak ang mga Israelita. Amen po ba? Praise God. Dalangin ko po na ang bawat isa mag-response ang tama. Mindoro, Negros Oriental, at darating ang oras, praise God, kasi I really believe, hindi po ginawang pang display lang yung international. We will go international. Amen? At may sinasampulan na ngayon. Praise the Lord. Darating ang oras. Kausap nga ako. Sabi ko, maybe next year. Sabi ko, pupunta kami dyan sa Amerika. Pero, kapatid, hallelujah. Sabi ko, next year pa. Kasi, hindi pa pumapayag ang budget namin. Pero sabi niya, ngayon po, Apostle, kumuha na kayo this year ng visa. Tinanggap ko po yun. We will go international. Bahala si Lord kung paano niya pagpapalain ang ABCI family. Amen? Praise God. Kaya, alam nyo, praise God, si Donnie, dire-diretso na yan. Di ba, Donnie? Gusto ko siyang assistant pag ako'y nagkakasal. Walang halong biro. Praise God. Galing magbasa niyan eh. Praise God. Hallelujah. Tapos ang kumakanta si Jenny. Si Donnie nagbabasa, kumakanta si Jenny. Bakit? Wala namang ikakasal. Praise God. Pag kumanta si Jenny. Hindi, darating ang time. Praise. Ang ganda boses ni Jenny. Narinig mo na? Hindi. Hindi ko. Sample nga daw, Jenny. Praise God. Si praise God. Ito ang preacher natin sa Visayas. Praise the Lord. Amen? Bawat isa, maging nasa online mga kapatid. Seryosohin natin. Maging masaya tayo na maglingkod sa Diyos na buhay.
Kasi mahirap magpatuloy ng walang kagalakan. Mahirap mag-level up ng walang kagalakan. Ang kagalakan natin ay gawin ang kalooban ng Diyos na buhay sa ating buhay. Nasa sentro tayo ng ating kalooban. Amen? Ganito, hindi man tayo marami pa, praise God. Pero ang dapat na maitanim dito, katapatan at pagiging responsable. Tumayo ang bawat isa. Praise the Lord. Pati yung mga nasa online, tumayo. Concentrate on God. Hamon ko lang ngayon, bago tayo kumanta ng worship. Pag nilay-nilayan mo yung narinig mong salita ng Diyos. Praise God. Nais ng Diyos na lumago tayo. Ang totoo, naligtas, nagpapatuloy. Ang totoong nagpapatuloy, lumalago. Ang totoong lumalago, namumunga. Ang totoong namumunga ay nagsasubmit, marunong sumunod. At ang sumusunod, hallelujah, naaayos at napagpapala. Praise God. Kausapin mo ang Diyos. Habang nakatayo ka, pati yung nasa online. Praise the Lord. Ang Diyos na ito ay mabuti. Ang Diyos na ito ay dakila. Ang Diyos na ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa bawat isa. Praise God. Just pray. Even yung mga nasa online. Hallelujah. Nananawagan ng Diyos sa'yo. Maging tapat. Kita niyo yung kanta ni Esther, yung pagiging tapat. May dulo yan. May pagpapala. Ang ire-reward ng Panginoon. Nasa Bible yun. Yaong tapat. Praise the Lord. Hallelujah. Maging tapat tayo, mga kapatid. Pag-pray mo yan, Lord, magiging tapat ako sa iyo. Kung sakali na minagawa kang kasalanan, bumagsak ka sa kasalanan, si Lord, nagbubukas pa rin ng pintuan, patatawarin ka niya. Huwag kang magpatuloy sa kasalanan. Sabi mo, Lord, tulungan mo ako, mapagtagumpayan ko ang kasalanan. Matutong makinig, matutong sumunod. Matuto mag-commit ng buhay. Just pray. Huwag babaliwalain ang mga naririnig. Ang message hindi option. It's a command that you need to follow. O Diyos, iyong dinggin, aking puso kong ito'y laging laan sa iyo. Minsan ba, O Diyos, iyong dinggin. O Diyos, iyong dinggin. Raise your hands to God. Aking panalangin. Ang puso kong ito'y laging laan sa iyo. Bigyan mo ng banal na takot, sumunod sa nais mo. Naisin nawa ng aking puso ay kalooban mo sa buhay ko. O Diyos, iyong dinggin aming dalangin. O Diyos, iyong dinggin aking panalangin. Ang puso kong ito'y, ang puso kong ito'y laging laan sa iyo. At bigyan mo ng banal na takot,
That's our prayer, Lord God. That's our prayer, Lord. Bigyan mo ng banal na takot ang bawat isa. Sumunod sa kalooban mo. Lumago ang bawat isa, magpatuloy ang bawat isa, maayos ang bawat isa, mamunga ang bawat isa, mapagpala ang bawat isa. Salamat po, Diyos. Hallelujah. Ang salita mo, Panginoon, ay makapangyarihan. Ang salita mo ang gabay namin. Ang salita mo ang siyang panghahawakan namin. Lumago ang bawat isa. Lord God, maglilingkod sa iyo ng totoong totoo. Purihin ka, O Diyos. Salamat po. Pasalamatan mong Panginoon. Come on. Pati yung mga nasa online, go. Yes, Lord God. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, oh God. Thank you, Lord. Thank you, God. Blessed be the name of the Lord. Thank you, Jesus. Glory to you, oh God. Hallelujah. Lord, to you all the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen and amen. Malakas na palakpak sa Diyos ng buhay. Take your seats. God bless.